Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat at magsitayo na. Maaari po ba nating batiyan ang ating mga katabi ng isang mapagpalang umaga, kapatid? Ayan. At maaari po ba nating bigyan ng malakas sa palakpak ang Diyos na siyang rason kung bakit tayo narito ngayong umaga? Hallelujah, Jesus! Sabi po sa Panaghoy 3:22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon sapagkat hindi lang bagong umaga yung binigay niya sa atin. Meron ding bagong pag-asa, bagong kalakasan at bagong sigla. Binangon tayo ng Panginoon upang siya'y papurihan ngayong umaga. Kaya't huwag po nating sayangin yung pagkakataon na mapapurihan natin ang ating Panginoon sa lahat ng pagpapalang ibinuhos niya sa bawat isang narito. Awitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Katapatan mo tagay, kahanga-hanga na kabutihan mo. Katapatan mo, Jesus, kahanga-hanga
kahanga-hanga, nakamamangha ang iyong kapangyarihan. Napakabuti mo, Panginoon. Ama naming Diyos na banal at buhay, nagpapasalamat po kami sa iyo, Ama, sa oras na ito. Kami po'y nagtipon-tipon sa lugar na ito upang sambahin ka, Panginoon. Itaas ang iyong banal na pangalan at pasalamatan ka. Luwalhatiin ang iyong pangalan sapagkat ika'y kamangha-mangha. Ikaw ang Diyos na buhay, Diyos na banal, Diyos na umibig sa amin. Maraming salamat, Lord. Humihingi kami sa iyo ng tawad. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga kasalanan na naming nagawa, nasabi, naisip, kasalanan na labag sa iyong kalooban, kasalanan na labag sa iyong patakaran. Humihingi po kami sa iyo, Panginoon, ng tawad. Patawarin mo po kami. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Salamat po, Lord, sa isip na maliwanag, na malinaw na ikaw ang unahin. Maraming salamat. Panginoon, tinataas ko po sa iyo si Pastor Peter. Siya po ang maghahayag ng iyong banal na salita, Panginoon. Itinataas ko po siya. Siya po ang gamitin mo sa oras na ito na maparangalan ang iyong pangalan. Maihayag niya, Panginoon, ang banal na salita mo na walang labis, walang kulang. Bigyan mo siya ng karunungan at katapangan upang maihayag niya ang katotohanan. Maraming salamat, Lord. Ngayon pa lang ay idinideklara na namin ang katagumpayan ng gawain na ito. Muli po namin ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ba ay nagagalak ngayong umaga? Amen. Kung gayon, patuloy po nating awitan ng ating Panginoon ng may kagalakan. Jesus, ikaw ang aming sandigan! Jesus, ikaw ang aming sandigan, aming gumihan at kalungan. Sa'yo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Minsan pa, Jesus, ikaw ang aming sandigan, aming gumihan at kalungan. Sa'yo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Sa oras ng kaguluhan, sa oras ng kaguluhan, sa panahon ng kalungkutan, tuwing may pangangailangan, tuwing may pangangailangan, at nasa gitna ng pangangailangan, walang ibang tatawarin, walang ibang hahanapin, pagkat ikaw, Jesus, ang aming sandigan. Jesus, ikaw ang aming sandigan, aming gumihan at kalungan. Sa'yo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw
kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Aming kupihan at kalutan. Sa'yo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Hallelujah, Jesus. Tunay nga Panginoon, ikaw ang aming sandigan, O Diyos. At ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya karapat-dapat lamang, O Diyos, na ikaw ay aming itaas at bigyan ng pinakamataas sa papuri at pagsamba. Patuloy po nating alayan ng awitin ng ating Panginoon. Sa aking kahinaan, sa lahat ng karamdaman, laman ng puso, ito'y iyong alam. Sa bawat panahon, sa bawat panahon, sa lahat ng sitwasyon, napakabuti mo, aking Panginoon. Noon at ngayon, noon at ngayon, magpakailanman. Hindi ka nagbabago. Sambahin ka, sambahin ka. Hallelujah, Diyos na walang katulad. Salamat Panginoon, Panginoon Jesus. Sa aking pag-iisa, sa aking pag-iisa, at bawat pagluha, nananatili ka, nananatili ka. Sa bawat panahon,
Bibusin noon at ngayon. Maaari po ba natin itaas ang ating mga kamay? At ngayon, magpakailan pa man, hindi ka nagbabago. Sambahin ka, Hallelujah, Diyos na walang katulad. Salamat, Panginoon, Panginoon Jesus. At ngayon, magpakailan pa man, hindi ka nagbabago. Sambahin ka, Hallelujah, Diyos na walang katulad. Salamat, Panginoon, Panginoon Jesus. Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat po, Diyos. Di ka nagbabago. Let's praise our Lord. Hallelujah. Purihin ka, oh Diyos. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas sa papurit pagdakila. Maaari po bang minsan pa natin palakpakan ang ating Diyos na hindi nagbabago? Hallelujah! Praise. Sa pangaw, malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Masaya po ba tayo ngayon? Sabihin niyo sa katabi niyo, magalak ka, kapatid. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Yan. Ang hina. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Dapat tinitignan niyo yung katabi niyo eh. Ulitin niyo po. Magalak ka, kapatid. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Yan. Hindi naman kayo nakatingin sa katabi niyo eh. Okay. Praise God. Sa oras po ito ay ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng buhay at banal na salita niya. Pakinggan po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng aklat ng Amos, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 15. So, gusto ko pong makita po natin ito. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel. Ito ang sinasabi ni Yahweh laban sa inyo na inilabas niya mula sa Ehipto, sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't kayo'y aking paparusahan dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? Umuungal ba ang leon sa kagubatan kung wala siyang mabibiktima? Maatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung hindi pinainan? Iigkas ba ang bitag kung ito'y walang huli? Kapag ang mga trumpeta'y humudyat sa lunsod,
Hindi ba't manginginig sa takot ang mga tao? Kapag may sakunang dumating sa lungsod, hindi ba si Yahweh ang may gawa niyon? Tunay na ang Panginoon ay di kumikilos kung hindi pa ipinababatid sa mga lingkod niyang propeta. Kapag umungal ang leon, sino ang hindi matatakot? Kapag nagsalita ang Panginoong Yahweh, sinong hindi magpapahayag? Ipahayag mo sa mga nakatira sa mga tanggulan ng Asdod at sa mga tanggulan ng Ehipto. Magtipon kayo sa mga bundok ng Samaria. Tingnan ninyo ang malaking kaguluhan doon, maging ang nagaganap na pang-aapi sa lungsod. Hindi na nila alam ang paggawa ng mabuti, sabi ni Yahweh. Ang mga bahay nila ay punong-puno ng mga bagay na kinamkam sa pamamagitan ng karahasan at pagpatay. Kaya't lulusubin sila ng isang kaaway. Wawasakin ang kanilang mga tanggulan. Ahalugugin ang kanilang mga tahanan. Sabi pa ni Yahweh, kung paanong walang maililigtas ang isang pastol sa tupang sinila ng isang leon, liban sa 2 paa at 1 tainga. Iilan din ang ililigtas ng Diyos sa mga Israelitang nakatira ngayon sa Samaria at nakahiga sa magagarang higaan. Pakinggan ninyong mabuti ito at babalaan ang mga anak ni Jacob. Sabi ng Panginoong Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa araw na parurusahan ko ang mga taga-Israel dahil sa kanilang mga kasalanan, wawasakin ko ang mga altar sa Bethel at malalaglag sa lupa ang mga iyon. Wawasakin ko ang mga bahay na pangtaglamig at pangtag-araw. Guguho ang mga bahay na yari sa garing, ang malalaking bahay ay wawasaking lahat. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Sa umaga pong ito ay pwede po bang tayo ay yumukot pumikit at tayo ay manalangin saglit? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may-ari at lumikha ng lahat ng bagay sa daigdig na ito namin ginagalawan, maging kami, Panginoon, Ikaw ang may akda at may-ari at lumikha sa amin. Sa oras pong ito, hayaan mo, Panginoon, na may pahayag mo sa pamamagitan ng iyong lingkod ang nais mong sabihin sa iyong mga anak na narito ngayon. At hayaan mo rin po, O Diyos, na malinaw na may pahayag ko ang iyong salita ng walang labis at walang kulang. Hayaan niyo po, O Diyos, na ito po ay magkaroon ng pagkilos sa isip at puso at buong pagkatao ng bawat isa upang malaman nila, Panginoon, ang nais mong sabihin. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ng iyong salita at maging ng iyong banal na Espiritu Santo, magliwanag ang kaisipan ng bawat isa. Hayaan niyo po, O Diyos, magpagaling ka, magpalaya ka, at patuloy na maliwanagan ang bawat isa sa pamamagitan ng salita mo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa umaga pong ito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Diyos na pinamagatan ko pong the importance of communication. The importance of communication. Ang ating subtitle ay Communion with God. Paano tayo makipag-ugnayan, makipag-usap sa Diyos na nakikilala natin. Katulad po ng ating binasa, the key verse na nais ko pong i-share sa atin is in the verse 7. Sa verse 7, sabi rito, sa verse 7, truly the Lord God will do nothing He has mentioned without revealing His purposes to His servant, the prophets. Ang Diyos ay, pag meron siyang gustong gawin, hindi pwedeng gawin niya ito na hindi niya ipinapahayag
ang kanyang naisin at balakin at gagawin nang hindi niya sinasabi sa kanyang mga propeta. Sa panahong ito ay ang Diyos ay nangungusap sa mga propeta. Kaya tingnan po natin ang mga propeta noong unang panahon. Pero before that, ay nais ko muna pong tingnan po natin what is communication. Ang Diyos ay nangusap sa mga propeta para magsalita siya sa mga Israelita. So tingnan po ninyo, communication is a process that involves sending and receiving messages through verbal and non-verbal method. So ang Diyos sa pamamagitan ng propeta ay nagpahayag ng mensahe para sa Israel at ito ay tinanggap ng mga Israelita. Mula sa Diyos, ipinahayag niya sa kanyang mga propeta at pagkatapos narinig ng mga Israelita. Sending and receiving messages. Katulad po ng cellphone, tayo po ay meron pong tinatawag na smart, pero meron pong ano yan. Bago po makarating sa atin yan, tayo po na magmemensahe. Bago makarating sa ating bibigyang mensahe, may dadaanan po yan. Yung po yung nakaka-receive ng lahat ng mga mensahe natin at siya po ang magpapadala nun sa atin. Amen po ba? So, another definition of communication, ang sabi rito, communication is the sending and receiving information and can be one-on-one. Bakit nawala? Jaldin, wala. Can be one-on-one or between groups of people and can be face-to-face or through communication devices. Communication requires a sender, the person who initiates communication, to transfer their thoughts or encode a message. Katulad ng sabi ko sa inyo, i-encode natin, then magta-transit doon sa transmitter, then isisend niya doon sa kung sino ang nais nating padalhan ng mensahe. Or, ito po ay face-to-face. Pwedeng one-on-one or pwedeng group. Yan po ang communication. Kaya nga po, sa Biblia, ano po ang sinasabi? What does the Bible says about communication? So, in this chapter, sa chapter 3, ang Diyos ay nagsalita kay Amos para sabihin yung kung sino ang Diyos. Sinasabi rito sa chapter 3 na God is righteous. Ang Diyos ay matuwid. Na dapat ang mga Israel ay magsisi ng kanilang mga kasalanan. So ibig sabihin, sa pamamagitan ni Propeta Amos, ay nagpahayag ang Panginoon na eto ako. Ako ay Diyos na matuwid. So nagpapahayag ang Panginoon sa pamamagitan ng propeta na sinasabi niya, ang Diyos ay matuwid. Kaya nga po dito na nais ng Panginoon na ituwid ang mga kasalanang ginagawa ng mga Israel. Kaya dito tingnan po ninyo, yung judgment na gagawin ng Panginoon sa mga Israelita dahil sa kanilang mga injustices. Dahil sa mga kasalanang ginagawa nila, na kung saan sa harapan ng Panginoon ay hindi nagiging kalugod-lugod.
katulad ng binasa natin kanina, ay maraming ginawa ang mga Israel labag sa Diyos. Kaya nga sa pamamagitan ng propeta, ang Diyos ay nagpahayag. Nagpahayag siya sa kanyang mga propeta at si Amos ay nagpahayag ng judgment against Israel. Kasi bakit? Matuwid ang Diyos. Kaya nga tingnan ninyo yung binasa natin kanina, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? Sige nga. Maglalakbay kayong dalawa. Sa paglalakbay ninyo, nag-aaway kayo. Ano sa tingin ninyo ang magiging kahinatnan ninyong dalawa? Habang naglalakbay kayo, sa tingin nyo, makakarating kayo kaagad? Hindi. Sa tingin nyo rin, masaya kayong makakapaglakbay, manghihina kayo sa daan. O kaya naman maaaring mapahamak kayo sa daan. Hindi po pwedeng magsama sa paglalakbay yung hindi nagkakasundo, yung dalawang taong hindi nagkakasundo. Maaari bang umungal ba ang leon sa kagubatan kung wala siyang mabibiktima? Malamang meron. Wow! Gumagano ng leon. Sabi niya, eto na ang aking pagkain. Kasi nakita niya may kakainin siya. Yung bang bitag, pagka merong dumapo dyan, hindi kaya iigkas yan? Iigkas yan. Kapag ka humudyat yung trompeta nung unang panahon, at yung hudyat na merong mga papalapit na mga kalaban. Pag humudyat yon, hindi kaya matakot ang mga tao nung panahon na yon? Or sa panahon kaya natin, subukan ninyong may sumabog na dyan, nuclear weapon, hindi kaya tayo matakot dyan? Di ba? Kaya nga sinasabi rito, ang Diyos ay nagsasalita, hindi pwedeng walang magpapahayag. Kapag may gustong sabihin ng Diyos, meron siyang ginagamit na magpapahayag. Kaya sa verse 3, tingnan po natin yung verse, dito po sa verse na binasa natin sa verse 7, ipinapakita rito yung kahalagahan ng tungkulin o gampanin ng isang propeta. Hindi niya pwedeng hindi sabihin yung sinabi ng Diyos sa kanya. Dapat niyang sabihin kahit ano ang mangyari. Kahit anong sabihin ng ibang tao, kailangan niyang sabihin sa tao anumang balita. Mabuti man ito o masama, kailangan niyang sabihin sa mga Israelita. So, lahat ng mga pahayag halos ni Amos ay ito po ay mensahe ng galit ng Diyos sa kanila. Yung galit ng Diyos sa kanila. At yung nakabinbin na judgment dahil sa hindi sila nagsisisi ng kasalanan. Dahil sa kanilang unrepented heart, yung galit ng Diyos ay nandoon. And even yung judgment ng Panginoon ay nakabinbin. Kaya si Amos, nagsalita ang Diyos para ipahayag ang judgment na mararanasan ng mga
Israel during that time. Kaya, si Amos ay nagpahayag ng babala sa kanila, pero they rejected the prophets. Nireject nila. Nireject nila ang propeta. Next. Tignan nyo. Ayaw nilang pakinggan yung mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Bino mo, nangungusap na ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mga propeta. Ito na ang sinasabi ng Diyos. Ayaw pa rin nilang pakinggan. Tandaan po ninyo, noong unang panahon sa panahon ng lumang tipan, prophets are spokesperson of God. Ang mga propeta, ito yung tagapagsalita ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ang presidente, sino po ang spokesperson ni ano ngayon? Ni Presidente Marcos. Noong panahon ni Digong, si Harry Roque. Tama? O ngayon, sino po spokesperson ni PBBM? Sinong may alam? Meron po ba? Naku, taga-Pilipinas po ba tayo? Pakita mo nga sa kung anong pangalan ng ating spokesperson sa Pilipinas. Hala kayo, hindi nyo kilala ang mga kaya wala kayong pakialam sa Pilipinas. Hindi natin alam kung ano na nangyayari. Di ba? Dapat kilala natin ang spokesperson. Hindi nyo alam, daldal ng daldal yung spokesperson ni PBBM Wala tayong nalalaman. Ano na bang nangyayari sa Pilipinas? O ngayon, magsusona siya. O sino po? Nakita mo na, Jaldine? Sino? Vic Rodriguez. Sulat niyo sa papel niyo si Vic Rodriguez. Sino? So anyway, pag-aralan na lang po natin mamaya. Okay? Pero ito po ay isang reminder sa atin. Mga kapatid, tingnan ninyo. Ang mga Israel, nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta, they reject. Nireject nila. Ayaw nilang pakinggan. Prophets are spokesperson of God. He revealed His will and action through His prophet. And rejecting prophet is rejecting God. Nung unang panahon, pag nireject mo yung sinasabi ng propeta nung unang panahon, you are rejecting God. Kaya nga, naisulat ang kasulatan dahil ang Diyos ay nangusap sa mga propeta. Yung mensahe ng Panginoon ay ibinigay niya sa mga propeta. Kaya po meron pong lumang tipan. At sa pamamagitan ng lumang tipan na yan, lahat ng mensahe ng Panginoon na mangyayari sa darating na panahon, ito po, nakasulat. Romans 15 verse 4, naisulat ang kasulatan para sa ikatututo natin at upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, wala na pong propeta. But the office of the prophet sa pamamagitan nito ay nandito. Naisulat po. Kaya nga po ang Diyos
Ito po, pakinggan nyo po maigi Sa Ephesians chapter 4, verse 11, next. And it is He who gifted some. Tignan po ninyo, some to be apostles, mga apostol. Sila po yung mga nandito sa bagong tipan. Sa lumang tipan, mga propeta. Sa bagong tipan, mga apostoles. Sapagkat sila yung pundasyon ng unang iglesia sa kapanahunan ng bagong tipan. So, others to be prophets, others to be evangelists. Yang evangelist na yan ay nagpapatuloy po yan. Sino po yung mga evangelist? Ang mga evangelist, ito po yung nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. The gospel. Sila po yung nagpapahayag patungkol kay Kristo sa ikaliligtas ng maraming tao. Okay? Pastors. Sa panahon natin ngayon, may mga pastor na inilagay ang Panginoon upang pangasiwaan ang iglesia. Pangunahan ang iglesia. Turuan ang mga tao sa pamamagitan ng Biblia. Amen po ba? Amen po ba? Pumalakpak nga po tayo ng malakas sa ating Panginoon. Teachers, mga guro. Yung mga guro na kung saan tagapagturo ng malalalim na katuruan patungkol sa Biblia. Pwedeng ang pastor ay maging guro kasi tagapagturo. Hindi ka pwedeng maging pastor kung hindi ka guro. Kasi kailangan kang maging guro para maituro mo ang salita ng Panginoon. Pero ang teacher, hindi pwedeng maging pastor. Bakit? Iba ang opisina ng teacher. Ang teacher, siya yung binubusisi niya ang lahat ng mga hinihimay-himay ang salita ng Panginoon. Kaya mapapansin nyo sa Bible School, ito yung mga nagtuturo ng salita ng Panginoon, yung mga hindi natin naririnig dito, doon mo maririnig. Maririnig mo doon yung Septuagint, maririnig mo doon yung canonization, maririnig mo doon ang Hebrew word, ang mga Greek word, Aramaic, ituturo sa iyo yung history, ituturo sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng bawat pangalan na nakasulat sa banal na kasulatan. Lahat yan, hihimay-himayin ng guro. Ngayon, ano po ba ang ginagawa ng mga ito? Tingnan po ninyo maigi. Verse 12, next. Ang mga pastor, evangelist, teacher, to equip the saints, to do the work of ministry, and to build up the body of Christ. Yan ang trabaho ng pastor. Ituturo niya. Sasabihin yung mensahe ng Panginoon para ma-build up, para ma-equip ang bawat isa sa atin kung paano tayo mamuhay bilang isang mga Kristiyano. Next. Until all of us are united in the faith, hanggang sa tayong lahat ay magkaisa sa pananampalataya. In the full knowledge of God's Son, sa pagkakilala kay Kristo. Mga kapatid, ito yung tinuturo sa mga iglesia. Hello? Ito po yung tinuturo sa mga iglesia. Ng mga pastor.
until we attain mature adulthood and the full standard of development in the Messiah. Hanggang sa maabot natin yung pagiging mature sa pananampalataya. Na kahit ano ang mangyari, kahit na tayo ay dumaan dun sa matinding alon, hindi ka masisiklot-siklot na yung madadala, matatangay ng alon. Bakit? Kasi matatag na ang iyong pananampalataya. Sapagkat nakinig po tayo doon sa mensahe na nais na ipahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Amen po ba? The most important types of communication are between man and God, and between human being. So, dapat po nating maintindihan ito, mga kapatid. Ang Diyos, tapos yung tao. Then tao na kung saan yung mga sumampalataya sa Panginoon ay meron ding communication para may pahayag din natin sa iba ang Diyos. Kaya kung merong mga pastor, ay meron din pong mga believers. Tayo na mga mananampalataya, akala nyo po ba hindi tayo kasama dito sa communication? Mahalaga po na maintindihan po natin itong communication. Hindi lang tayo nandito nakikinig ng salita ng Panginoon. Listen carefully. Hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos na nandito tayo nakaupo, kundi tayo po ay merong gampanin. So tingnan po ninyo, communication is more than just our ability to talk. Yan, marami po magaling magsalita, daldal ng daldal. Sa bahay, daldal ng daldal. Sa church, daldal ng daldal. Sa labas kaya, tingnan po ninyo. But also to listen. As we communicate with God, the first part of that communication is listening. Yung unang parte ng communication between man, God, and human being is listening. Katulad nung kay propeta. Nakinig si Propeta Amos at ipinahayag niya sa mga Israelita. So, dapat maintindihan po natin ito. Kaya nga sa panahon po natin ngayon, God's ways of communication through His Word. Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Eto. Next. Tingnan po natin yung Romans 10:17. Sabi doon, sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon nagsisimula ang pananampalataya. Mga kapatid, ang tao ay hindi magkakaroon ng totoong pananampalataya malibang makapakinig siya. Kanino siya makikinig? Ha? Makikinig siya sa mga pastor na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na naririnig natin, so doon tayo magkakaroon ng kaalaman patungkol sa Diyos through His Word. We communicate through His Word. Nalalaman natin yung mensahe, yung po yung tinatawag na rema. Merong mensahe na ipinapahayag ang Diyos sa atin. Nagre-rema yan sa puso natin. Kaya nga every time na nagbabasa po tayo ng Biblia, malalaman po natin yung kalooban at kagustuhan ng Diyos. Yung nais ng Panginoon sa atin, araw-araw. 2 Timothy 3:16. Ano ang sinasabi diyan? Ang salita ng Panginoon ay, ano?
kinasihan niya ng kanyang spirito. Apat po yan sa buhay po natin. Magagamit natin sa pagtuturo ng katotohanan. So ibig sabihin, through His Word, malalaman natin yung katotohanan. Ito yung totoo. Kaya sa lumang tipan ay talagang puro pagpatay, puro pagpaparusa. So, ang sabi rito sa bagong tipan, si Jesus ay peace, loving. Tandaan natin, hindi mo pwedeng i-twist ang salita ng Panginoon. Kaya nga po, ang Diyos sa lumang tipan ay nagpahayag siya sa kanyang mga propeta para malaman ng mga Israelita kung ano yung mga balakin ng Panginoon. Tandaan natin ang Diyos bago siya gumawa ng mga bagay na kung saan gagawin niya, kapag hindi nagsisi ang mga tao, may takdang kaparusahan yan. Amen po ba? Just ang Panginoon, makatarungan ng Diyos. So hindi siya gumagawa ng anumang bagay na hindi niya ipapaalam sa kanyang mga lingkod niya at para ipahayag ito sa mga bayang pinili niya. Makatarungan ng Diyos. Kaya hindi sa kadiliman ng Diyos, kaya tinitwist niya yon. So alam niyo po ba kung anong klaseng katuruan ang itinuturo ni Ed Lapis? Ito po, para malaman po ninyo. Ito po yung modern Marcionism. Modern Marcionism. So Marcionism was a heresy in the early church. And Marcion was actually the first heretic in church history. Si Marcion. Kaya nga po, sa unang taon na kung saan ito po ay itinuturo dito, tingnan po ninyo, Marcion argued that God of the Old Testament and New Testament is one at the same time. Furthermore, Marcion argued that God of the Old Testament is actually Satan, the devil. Something that everyone should be warned of. Origen, Justin Martyr, Irenaeus, among others, and all together debunk this claim of Marcion. So ito po ay heretic na katuruan na kung saan ang Diyos ng lumang tipan ay talagang mabagsik. Hindi po ganun ang Diyos. Mapagmahal nga ang Diyos ng lumang tipan eh. Pero tinitwist nila ito. Kinuha nila doon sa John 10:10. Sabi rito na parito daw ang magnanakaw para pumatay, sumira. Sino yung pumapatay? Sino yung sumisira? Sino yung nagwawasak? Sa lumang tipan. Tinuturo ni Ed Lapis. Si Jesus Christ na parito para bigyan tayong Kaya malaki ang kaibahan. Kaya po dito, kapag kayo ay maalam, mga kapatid, mahalaga na tayo po ay maalam sa salita ng Diyos. Amen po ba? Pag hindi po tayo maalam sa salita ng Diyos, ito po, may twisting po yan. Pero mo, yung magnanakaw na sinasabi dyan, si Satan po yan eh. Hindi naman si Yahweh yan. Hindi naman yan yung Diyos ng lumang tipan. Kaya heretic. Meron pang isang nagturo. Ano rin ni Ed Lapis yon. Ang turo niya nung unang panahon daw ay hindi prutas ang kinain ni Eva. Itlog. Pero niyo yun, kung saan-saan nila nakukuha yung mensahe. Hindi ho galing sa Diyos yung mensahe na yon. Galing kay Satanas. Kaya, malaking bagay na kung saan, balikan na natin yung 2 Timothy, chapter 3, verse 16.
Balikan natin yung 2 Timothy 3:16. Tingnan po ninyo, katotohanan, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, malalaman natin yung katotohanan. Sabi ng John 8:32, if you know the truth will set us free. Alam mo ang totoo, alam mo ang mabuti, alam mo ang matuwid. Kasi nagbabasa tayo ng Biblia. At dito nangungusap ang Diyos. May rema po yan. Pero kapag wala tayong pagbabasa ng Biblia, hindi natin malalaman, hindi natin matitimbang kung ano yung totoo. Kasi salita ng Diyos yung sinasabi nila eh. Kaya nga wag mo kayong magpakampante sa panahon ngayon. Na yung mga magagaling na tagapagturo noon, sila ngayon yung mga heretic. Napakaraming mahuhusay na manunulat na libro. Napakaraming mahuhusay na talagang sila ay magaling magturo ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, heretic, ililihis nila ang pananampalataya natin sa Diyos. Ililihis nila ang totoo. Kaya nga, maliwanag ang Scripture. Sabi ni ng ating Panginoong Yesus, sa Matthew 24, mag-ingat tayo sapagkat marami po ang mga bulaang propeta, mga bulaang guro, na magtuturo ng hindi tamang katuruan. Amen po ba? Hindi sila magtuturo ng tamang katuruan, ililihis nila ang pananampalataya. Kaya nga ang Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tinuturo yung katotohanan. Pagtatama sa mga maling katuruan, pagtutuwid sa likong gawain, at maging yung sasanayin tayo para sa matuwid na pamumuhay. Because God is just God, God is righteous God, God is merciful God. Yan ang Diyos. Kaya nga sa bawat isa sa atin, kapag tayo po ay maalam sa salita ng Panginoon, this is our way of communication, the Bible, through His Word. Kaya magbasa po tayo ng Biblia, araw-araw. Sino rito yung araw-araw nagbabasa ng Biblia? Huwag nyo nang itaas yung kamay nyo. Kung hindi ka araw-araw magbasa ng Biblia, matakot ka sa Diyos. Bakit? Ang Biblia ang direksyon natin. Paggising mo pa lang sa umaga, yan ang magbibigay sa atin ng direksyon para magtagumpay. Joshua 1:8. Anong sabi ng Joshua 1:8? Dili-dilihin mo iyon araw at gabi, sa gayon matutupad mo ang mga nakasulat doon. Dalawa ang mararanasan natin, giginhawa at magtatagumpay ang bawat isa po sa atin. And through His Word, nandyan nakasalalay yung kaginhawaan, nandyan nakasalalay yung matuwid na pamumuhay, nandyan nakasalalay yung buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga, without the Word of God na binabasa natin, pag hindi mo yan ginawang araw-araw, hindi mo mararanasan yung totoong tagumpay. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang tamad. Magbasa ka ng Biblia. Di ba? Ang sipag-sipag mo sa Facebook, pagdating sa Bible, hindi mo alam. Kaya dapat magkaroon po tayo ng kasi this is our way of communication sa Diyos. Hindi mo malalaman ang nais ng Panginoon kapag hindi ka nagbasa ng Bible. Kasi diyan nangungusap ang Diyos. Hebrew chapter 4 verse 12. Tingnan po ninyo gusto ko lang pong makita natin. Ano ba ang salita ng Panginoon? Hebrew 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa.
buhay at mabisa. Hindi ho patay ang salita ng Diyos. Alam niya kung ano ang laman ng isip natin. Alam niya kung anong laman ng puso natin. Alam niya kung ikaw ay seryoso at alam din niya kung wala kang kaseryosohan. Tingnan po ninyo, mas matalas kaysa alinman tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan at buto at nakakaalam na mga iniisip at binabalak ng tao. Mga kapatid, the Word of God is alive. Kaya kapag ang isang taong nagbabasa nito, napatay, nabubuhay. Why? Sino po ba ang salita? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino po yan? John 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. John 1:14. Ano sabi sa John 1:14? Ang salita ay naging tao. At nanirahan sa piling namin, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandaang loob at katotohanan. Kaya kapag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, nakikilala po natin si Jesus sa buhay po natin, na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. Another way of communication na pwede nating malaman ang pangungusap ng Diyos sa Kanyang Espiritu Santo. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo, John 14:26. Tingnan po ninyo. Ano po ang sinasabi sa John 14:26? Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama, sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko. Papaalala niya lahat yun. Lahat ng sinabi ng ating Panginoon, it was the Holy Spirit will communicate on behalf. Kaya ngayon, bakit natin naintindihan ang salita ng Diyos? It is because of the Holy Spirit. Next, by His servant. Sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos, yung propeta, yung pastor. So, dito po, nangungusap ang Panginoon. Nagsasalita siya. Sinasabi niya kung ano yung nais niya. Kaya nga po dito, pag naintindihan po natin ito, maging aware po tayo. Maging ang pastor ay hindi nagsasalita ng saganang kanya. Kaya mapapansin ninyo, hindi naman alam ng pastor kung ano yung laman ng buhay niyo eh. Pero kapag nagsalita siya sa salita ng Panginoon, bakit tinatamaan tayo? Kasi bakit? Ang Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya alam niya kung ano ang laman ng isip, alam niya kung ano yung laman ng puso. Hanggang sa kasukasuan ng ating mga buto. Ito ang Diyos. Talagang ipapahayag niya kung ano ang nais niya. Okay, tingnan po natin yung next. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, tingnan po natin, ito po yung dapat po natin gawin. Para lubos na maintindihan po natin
yung pangungusap ng Panginoon, be diligent to read, study, memorize, meditate, and seek the Lord. Mga kapatid, yung pagbabasa, talagang maging masigasig po tayo doon. Yung pag-aaral, aralin po natin, ano ba yung gustong sabihin ng Diyos dito? Huwag lang tayong binasa natin, then pagkatapos, tapos. Mga kapatid, himay-himayin po natin yung bawat sinasabi doon. Then memorize. Kailangan po nating i-memorize. Kahit na medyo matanda na tayo, pilitin pa rin natin kahit papano, kahit na ma-memorize mo lang yung laman. Pero hanggat maaari, pilitin natin na ma-memorize ang salita ng Panginoon. Kasi ito rin yung gagamitin natin to communicate others. Okay, meditate. Dapat nating ano ba yung gusto ng Diyos na baguhin natin sa pamamagitan ng salita niya? Ano ba yung gusto ng Panginoon na gawin natin sa pamamagitan ng salita niya? Yan yun eh. Kapag tayo po ay nakikipag-communion sa pamamagitan ng kanyang salita sa Diyos, hindi po kasi nangungusap ang Panginoon ng hindi mo malalaman kung ano yung kalooban niya talaga eh. Kaya babalik at babalik ka pa rin sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Sa salita ng Panginoon, babalik ka dyan. And then, seek the Lord. Hanapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So tingnan po natin yung function ng So tingnan po ninyo ito. Iyan mo na yan. Yung function of the Holy Spirit. Okay? Function of the Holy Spirit in us. To convict us. Mga kapatid, merong conviction ang Holy Spirit. Tandaan niyo po yan. Yung way of communication ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng salita niya, then yung Holy Spirit. Kaya mapapansin niyo, every time na makagawa tayo ng pagkakamali, nababalisa ka. Kasi may conviction yan. Ano po ang sabi diyan? Sa John 16, verse 1 to 11. John 16, verse 1 to 11. Sinasabi ko sa inyo ito upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga, darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Subalit, sinabi ko ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo. Hindi ko ito sinabi sa inyo nung una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit, dapat ninyong malaman ang katotohanan na ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid at tungkol sa paghatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Verse 10, mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At tungkol sa paghatol ng Diyos, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Okay. Pararangalan niya ako sapagkat
tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. So tingnan niyo, yung sinasabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, isusugo ang Espiritu Santo para siya yung magsabi sa lahat ng mali na ginagawa ng mga tao. Mali ang kanilang pagkakilala sa ginagawa ng Diyos, yung judgment ng Diyos. Mali yung pagkakilala nila na katulad ng ibang mga paniniwala na kapag pinatay sila, ay naglilingkod sila sa Diyos. Tingnan nyo sa sinagoga, ganun yung kanilang na akala nila kapag pinatay nila itong mga taong ganito, ay naglilingkod sila sa Diyos. Alam nyo na kung anong pananampalataya ito, na sila ay pinagpapala ng Diyos kapag marami silang napapatay. So maling katuroan yan. Maling paniniwala. Kaya nga ang Holy Spirit, yung kasalanan, siya po ang magkukonvict sa atin. Kaya kahit anong kasalanan na nagawa natin, nagsinungaling ka, nag-isip ka ng masama, nakapagsalita ka ng masama, may conviction yan ng Espiritu Santo. Hindi mo nagawa yung mga dapat mong gawin, may conviction yan. Amen po ba? At siya rin ang mag-guide sa atin sa katotohanan. Katulad ng nabasa natin kanina, i-guide niya tayo sa katotohanan. At siya rin ang magbibigay sa atin ng tulong. Bibigyan niya rin tayo ng kaaliwan. Tandaan natin, walang ibang nagbibigay ng kaaliwan maliban ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Kaya sa John 14:6, John 15:26, John 16:7, Romans 8:26, ang Holy Spirit ang siyang tumutulong sa atin para maunawaan natin yung mga bagay na hindi natin naunawaan, lalo na espiritual. Walang nakakaalam ng espiritual na bagay maliban ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kaya nagiging espiritual ang isang tao kapag siya ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya dito, yung way of communication, tandaan ninyo palagi, huwag ninyong kakalimutan ang Holy Spirit. Kasi siya po yung nagtuturo sa atin. Siya yung nag-guide sa atin. Siya yung nagpapaliwanag sa atin ng mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Kaya kapag hindi mo naintindihan ang Biblia, Holy Spirit, paunawa niyo po sa akin ang salita ng Diyos. Kaya dito makikita natin na the Holy Spirit, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, dito nangungusap ang Panginoon. Amen po ba? Kaya, paano natin makakausap ang Diyos? So, our primary mode of communication to God is prayer. Pupunta tayo sa prayer. So, mananalangin tayo, Panginoon, ano po ba ang nais mong gawin ko? Panginoon, ano po ba ang gusto mo? Tingnan po natin, James 4, verse 2 and 3. Tingnan natin. James chapter 4, verse 2 and 3. Mayroon kayong minimiti, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyong ngunit, hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagagalit, nagkakagalit-galit, at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Tandaan po ninyo, in prayer, pag nakipag-usap tayo sa Diyos, dapat tama ang motibo. Hihingi ka sa Diyos, at yung paghingi natin sa Diyos, dapat tama ang motibo mo. Hindi ka hihingi sa Diyos na mali ang motibo. Di ba?
O kaya ka nananalangin sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng ganito para may pakita ko sa mga taong to na, di ba? Galit, pagiganti. So, ipapakita niya na, Panginoon, bigyan mo ako ng mas malaking TV. Kasi malaki na yung TV niya. Bigyan mo ako ng mas malaking TV. Hihingi ka ng mas malaki para lang magyabang ka sa kanya. Hindi. Hindi ganun ang prayer eh. Ang prayer with a humble heart na ikaw ay lalapit sa Panginoon, matuwid yung paghingi natin. Katulad mamaya, hihingi tayo sa Panginoon ng kanyang pagsama sa atin para idulog yung ating gagawin na isipagawa ng Panginoon sa atin upang ipahayag si Jesus sa amphitheater. Biro nyo, napakalaking gawain. Di ba? Tingnan nyo, limitado tayo sa lahat ng mga pangangailangan. Pero hindi tayo limitado sa Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Amen po ba? Limitado tayo sa tao. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, aapaw ang tao diyan. Mga kapatid, yung paghingi sa Diyos, tandaan po ninyo sa prayer, dapat tama. Amen po ba? Hihingi ka sa Diyos na tama ang motibo, tama ang iyong perspektibo, tama ang iyong layunin. Kaya, ito po ay dapat po nating maintindihan. Okay? Luke 3 verse 21. Luke chapter 3 verse 21. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit. So tingnan po ninyo yung example na ginawa ng ating Panginoon. Na kung saan, ito yung natin kapag tayo ay nanalangin sa Panginoon, yung kalangitan ay nagkakaroon po tayo ng access. Ito yung access po natin sa Diyos eh. Amen po ba? Katulad po ng cellphone, kailangan mo magkaroon ng signal para maka-access ka doon sa kausap mo. Tama? Hahanap ka ng magandang signal para maging malinaw yung usapan. Pero dito, through prayer, sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, we have access sa langit. Amen po ba? Kaya nga, ito po yung dapat po nating maintindihan. Mark chapter 1, verse 35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Bakit? Si Jesus, nung nandito siya sa lupa, ginagawa niya yan. Alam niyo po ba na ginawa ni Christ yan para maging halimbawa sa bawat isa po sa atin, na kung saan kapag tayo po ay nanalangin, this is our way of communication sa Diyos. Dito mo sasabihin yung mga dapat mong sabihin, at kapag ikaw ay hihingi na ng konfirmasyon sa sagot ng Diyos, eto po, sasagot ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nakuha natin? Kaya hindi natin dapat katamaran ang manalangin. Kaya mamaya, simula na ng ating 7 nights of prayer, we will pray. Mananalangin tayo sa Panginoon, dudulog tayo sa Diyos. Matthew 26, verse 36. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Dito rin sinabi ng Panginoon yung
magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Alam nyo ba, sa pananalangin, ito yung example na ipinakita ng Panginoon. Every time na tayo nananalangin, we experience the presence of God. Kaya maliwanag yung sabi nila yung influence may influence dito Subukan mong sino yung kausap mo palagi, yun ka. Kung sino kausap mo palagi. Pag ang kausap mo palagi, madaldal, magiging madaldal ka rin. Pag ang kausap mo mabuskaw, magiging mabuskaw ka rin. Pag ang kausap mo ang tawag nito, marites, ang magiging marites ka rin. Kasi sabi ni Dr. Paul Yonggi-Cho, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kasi yung communication. Kaya kung babad ka sa panalangin, yung influence ng banal na Espiritu ng Diyos, nag-i-effect yan sa bawat isa sa atin. Kaya doon yung sinabi ni Christ, hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lang? Sa John chapter 26 yan ay Matthew 26. Sabi niya, hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lang? Sabi niya, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Kapag ikaw ay nananalangin palagi, babad sa panalangin. Kasi ang Diyos ang lagi nating kausap. Sabihin niya, yung presensya ng Diyos, dumadaloy sa atin. Pero subukan mong nakaharap palagi sa cellphone. Hello? Ewan ko kung anong lakas berong ka. Malamang, pagkaharap mo palagi cellphone, ang lakas mong magalit. Kasi naistorbo ka sa pagsi-cellphone Okay? So, 1 Thessalonians 5 verse 17. Sinasabi ni Apostol Pablo, manalangin kayo ng walang patid. Lagi. Kasi ito yung way of communication natin sa ating Panginoon. Kaya nga, kung gusto mong malaman yung kalooban ng Diyos, lagi kang mag-pray. Kung gusto mong malaman kung ano yung mangyayari, manalangin ka palagi sa Diyos. Amen po ba? Kasi kapag hindi tayo maalam sa salita ng Panginoon, hindi tayo nananangan sa Espiritu ng Diyos, hindi rin tayo nananalangin, ano kayang mangyayari sa atin? Pag nangyari itong mga bagay na Kaya nga, mahalaga, tingnan po ninyo, meron tayong salita ng Panginoon, ang Holy Spirit, ang siyang nangungusap sa atin, then we pray, so develop yung ating communication sa Diyos through His Word, His Holy Spirit, at maging yung lagi tayong nananalangin sa Diyos. Tingnan nyo, develop yung ating communication sa Kanya. Ano po ang ating magiging effect? How we communicate to others. Kung paano tayo makipag-communicate sa iba. Amen po ba? Colossians 3 verse 8. Anong sabi diyan? Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama na loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Pag tayo ay merong proper communication with God through His Word, Holy Spirit, and even yung prayer natin, na-develop yan. Sa tingin nyo kaya, magagawa pa natin yan? Hindi na. Bakit? Develop yung ating communication sa Diyos Alam mo kung ano yung tama. Alam mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Alam mo kung ano yung nais ng Diyos.
Kaya hindi po natin gagawin yan sa iba. Amen po ba? Hello? Tingnan ninyo. Ano po ba yung gusto ng Panginoon? Gusto po ba niya magalit tayo? Nakasulat sa Bible, James chapter 1 verse 19, ang galit ay hindi makakatulong para tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Diba? Kaya kapag ka merong galit, may sama ng loob, merong hindi tayo maayos na parang ang bilis nating magalit. Hindi tayo nagiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. James chapter 1 verse 19 yan. Sa 20, tignan mo. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. John 13, verse 34 to 35. Ito yung salita ng Panginoon. How we communicate to others. Sabi ng Bible, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo! Exclamation eh. Bakit kaya binigyan diin yan? Bakit meron siyang exclamation point? Pagka ganyan na merong exclamation point, binibigyang diin ng Diyos yan. Mahalaga yan. Amen po ba? Mag-ibigan kayo. Bakit lumipat? 34. Sabi niya, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kapag ginawa natin ito, we communicate to others yung pag-ibig ng Diyos. Napapatunayan sa verse 35 na tayo ay mga tunay na mga alagad ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Napapatunayan na tayo tunay na mga alagad ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos, ganun din natin ito na i-apply sa buhay natin. Kaya sa buhay po natin, maging, po tayo? Maayos yung ating komunikasyon sa Diyos. Para maging maayos din yung ating komunikasyon sa tao. Ito po, tandaan nyo itong tatlong bagay na ito para hindi tayo malihis. Lagi nyong itatanong itong tatlong bagay na ito. Next, always ask this question. Ito po ay principle ni Socrates. Ito ba ito totoo? Is it true? Sabi ng Exodus 20 verse 16. Anong sabi diyan? Exodus 20 verse 16. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Di ba? Sabi ni Socrates, yung kwento, philosopher din yung kanyang kausap. Sabi ng philosopher, sabi niya, may sasabihin ako sa'yo, may kukwento ko sa'yo. Sabi niya, sandali lang, bago mo ikwento yan, timbangin natin sa tatlong katanungan niyang kukwento mo. Sabi niya, is it true? Sabi niya, hindi, narinig ko lang eh. Narinig ko lang. Okay, punta tayo sa pangalawa. Pakita mo yung yung tatlo. Is it kind? Mabuti ba yan? Sabi niya, hindi, contrast. O sige, punta tayo sa pangatlo. Ano sabi ng Titus chapter 3 verse 2? Sabi ng Titus 3 verse 2, pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban kanino man at turuan silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng mga tao. Di ba? Be kind. Okay? Balik tayo doon. Pangatlo, sabi niya, timbangin natin. Sa pangatlo, ito ba ay beneficial? Ito ba ay, makakatulong sa akin? Sabi niya, hindi. So sa gayon,
Huwag mo nang ikukwento sa akin. Sabi ni Socrates. Kaya, Proverbs 11:22, ano ang nakasulat diyan? Sa Proverbs 11 verse 22. Tingnan po natin. Ang magandang babae, ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Yan nyo? Maganda na daw yung babae, oh. Ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Bakit nguso ng baboy yung ginamit doon? Diba? Eh yung nguso ng baboy, walang ginawa kundi magngudngud ng putik eh. Putik ang ginagamit niya sa kanya. Ganun ang ganun. Lahat yan, bubungkalin lahat ng lupa. Yung putik. Kaya sayang kung maganda ka tapos madaldal ka. Sayang kung maganda ka, marites ka, marisol ka. Ngayon, gusto ko pong matutunan po natin ito. Itong lesson na ito na yung the importance of communication. The importance of communication. Yung communion natin sa Panginoon, nasabi ko na kanina, how we communion with God through His Word, through the Holy Spirit, and through prayer. So ito yun. Ngayon gusto ko pong panoorin po natin ito. Ito po ay isang lesson on how we communicate Christ. How we communicate Christ sa ibang tao. Kung paano mo na-receive, paano mo kaya ipipresent sa tao. Pag-aralan niyo po maigi ito kasi nung pinanood ko siya, ang ganda ng lesson sa akin. Bakit? Kasi katulad po ng mga heretic na mga tagapagturo ngayon. Dahil hindi na tama yung kanilang, hindi na clear, hindi na malinaw yung kanilang reception sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, mali na ang kanilang ipinapahayag. Kaya sa bawat isa po sa atin, lesson learned po ito sa atin. Tignan po ninyo kung paano po tayo mag-communicate at paano natin tanggapin ang salita ng Diyos. Maging sa araw-araw na buhay natin. Okay?
Nakita niyo po kung paano yung pagsasalin-salin ng communication po yan. Kaya sa bawat isa po sa atin, pag hindi po tayo maingat, the way we communicate with God, through His Word, by the Holy Spirit, yung mga mensahero ng Panginoon. Maging sa atin, kapag mali ang perception natin, mali ang pagtanggap natin, pag isinalin mo yan sa iba, lalo na sa anak, sa pamilya, sa ibang tao, marahil mamamali rin po sila. That's how we need to value the importance of communication. Amen po ba? It's not, next. Sabi po rito, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own self. Hindi lamang tayo tagapakinig, kundi tayo rin yung tagaganap. And in conclusion, tingnan po ninyo itong conclusion. We need to be a good communicator of the Lord. Maging mahusay po tayong communicator. We are to communicate also others. Kasi ito po yan eh. Matthew 28:19-20. Ano po ba ang nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin? We need to communicate other people kung ano po yung natutunan natin. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Babalik tayo dun. Ano man yung natutunan mo, ano man yung nakita mo, ano man yung narinig mo, yan yun eh. Yan din po ang ituturo natin sa iba. Pero kapag mali ang iyong perception, kaya po maging maingat po tayo sa mga naririnig po natin. Nakuha ninyo kung ano yung kahalagahan ng communication. Kaya nga pinapaalalahanan ko po kayo. Mag-ingat kayo sa mga pinapanood, pinakikinggan ninyo sa social media. Balik kayo sa salita ng Diyos. Maging malalim kayo sa pag-aaral, pagbabasa, pagme-meditate, pagme-memorize, and even pananalangin. Let us ask God, the Holy Spirit, to, para ipaliwanag yung katotohanan at patuloy po tayong manalangin. Amen po ba? And even yung mga pastor po natin, pakinggan nyo po kung ano yung sinasabi ng pastor natin para hindi po tayo malihis. Bakit? Kasi ito po yung itinuturo natin, yung salita ng Diyos, para hindi tayo mapahamak. Amen po ba? Balik natin sa conclusion, we need to be a good communicator of the Lord. Tingnan nyo, ang dami oh. Papatayin siya, tapos pagdating doon sa dulo eh. Okay. Di ba? Mali na. Sa pasalin-salin na kaya wag ko kayong kaagad-agad maniniwala. This is the word of God. Amen po ba? Paniwalaan natin ang salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon.
Ako'y magtitiwala sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Katapatan galing sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan. Minsan pa nating awitin, ako'y magtitiwala sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. San ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Magtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang, gan Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Panginoon, sa oras pong ito, marami pong salamat sa iyong salita na patuloy na nagpapaalala po sa amin na ikaw ay hindi gumagawa ng anumang bagay o plano mo na hindi mo ipinababatid sa iyong mga propeta. At gayon din sa panahon po namin ngayon, O Diyos, ikaw ay nagpapahayag sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo na nagpapaliwanag at patuloy na nagbibigay sa amin ng direksyon, direktiba, at sa mga lingkod mo, Panginoon, na ginagamit upang ipahayag ang katotohanan. Sa oras na ito, Panginoon, turuan mo kami na maging masunurin. Turuan mo po kami na marunong makinig. Turuan mo po kami, O Diyos, na marunong din sumunod at patuloy na maipahayag namin ang nais mo. Sapagkat nais mo na kami rin ay matutong mag-communicate sa iba para sa iyo, Panginoon. Upang makilala kanila, kami rin ay gagamitin mo, O Diyos, na maging good communicator of the Word, Panginoon. Good communicator of the gospel of Jesus. Kaya sa oras na ito, Panginoon, gamitin mo ang bawat isa, turuan mo ang bawat isa upang may pahayag namin na merong Diyos na makatarungan, merong Diyos na mahabagin, merong Diyos na mapagmahal. At walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus. Salamat, Ama, sapagkat sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay tinamasa namin, Panginoon, ang biyaya't habag. At sapagkat ikaw ay makatarungan, binigyan mo kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng sala namin. Salamat po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na kami ay muling nabuhay. Nagkaroon ng muling pagkabuhay na maguli sapagkat ikaw, Panginoon, ay makapangyarihan. Salamat po, pagpalain mo ang bawat isa sa lahat ng pangangailangan, sa lahat ng mga bagay na naisin nila. And we pray, O God, mangyari at maganap ang kalooban mo habang kami nabubuhay.
Ito po ang aming samot dalangin. Everybody say, Amen.